Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Filipino 3 Quarter 1 Week 8 Day 1 ang pag-iisa-isang paglalarawan. Mga layunin. Una, natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Pangalawa, natutukoy ang mga pananda sa teksto na may hudyat ng pag-iisa-isang sa paglalarawan. Number 3, natutukoy ang huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo. Number 4, nakapagpapahayag ng idea batay sa huwaran ng organisasyon ng tekstong informatibo tungkol sa pag-iisa-isang paglalarawan. Panimulang gawain. Maglaro tayo. Line up. Pangkati ng mga mag-aaral sa 5. Iayos ang mga sarili batay sa sasabihin ng guro. Ang unang makakagawa ng tama ang magkakaroon ng puntos. Iayos ang pangkat batay sa tangkad. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamatangkad. Pangalawa, unang letra ng pangalan. Pangatlo, buwan ng kapanganakan o birthday. At pang-apat, bilang ng iyong mga kapatid mula sa pinakakaunti hanggang sa pinakamarami. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Nakaranas na ba kayong bayuhin ng malakas na lindol? Ano ang ginawa ng pamilya ninyo para maging handa sa lindol? Halimbawang sagot sa unang tanong. Habang lumilindol, ako ay kinakabahan at natakot. Dahil biglang gumalaw ang sahig at yumanig ang mga pader. Nakita ko na umuga ang mga mesa at upuan. May mga gamit na nalaglag sa sahig. Maririnig din ang sigawan at pagmamadali ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay agad lumabas ng silid at ang iba na may nagkubli sa ilalim ng matibay na mesa. Pangalawang tanong. Matapos ang lindol, naging abala ang lahat sa paglabas ng gusali upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang iba ay umiiyak pa sa takot habang ang ilan ay tinutulungan ang mga kasamahan na nasaktan o natumba. May mga bahagi ng lugar na nagkalat ang mga gamit at nagkaroon ng kaunting sira sa mga dingding at kisame. Dumating rin ang mga guro at opisyal upang siguraduhin ang kalagayan ng bawat isa ay ligtas na para bumalik sa loob. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Number 1. Dahil sa pagbabago ng panahon, may paparating na bagyo. Kailangan nating mag-ingat at maghanda. May salungguhit ng mga salita, panahon at bagyo. Pangalawa, nag-organisa ang komunidad para magtanim ng mga puno upang mabawasan ang epekto ng malakas na hangin sa panahon ng bagyo. Ang may mga salungguhit na salita, komunidad, hangin, bagyo. Pangatlo, ang bagyo ay nagmula sa karagatan at nagdulot ng malakas na alon at ulan. Ang mga may salungguhit na salita, bagyo, karagatan, ulan. Ano ang kaugnayan sa isa't isa ng mga salitang may salungguhit? Ang mga salitang may salungguhit ay ang para sa number 1, pagbabago ng panahon, bagyo. Pangalawa, komunidad, hangin, bagyo. Pangatlo, bagyo at ulan, karagatan. Mga halimbawang sagot. Ang mga salitang nakasalungguhit ay magkakaugnay dahil ang mga ito ay may kinalaman sa kalikasan at epekto ng kalamidad, lalo na ang bagyo. Sa unang pangusap, ang pagbabago ng panahon ay sanhi ng pagdating ng bagyo. Sa pangalawa naman, ang komunidad ay nagkaisa upang magtanim ng mga puno bilang paghahanda laban sa bagyo. Sa pangatlo, ipinapakita kung paano ang bagyo ay nagmumula sa karagatan at may kasamang malakas na alon at ulan. Ibig sabihin, ang lahat ng salitang ito ay kaugnay sa epekto at paghahanda sa bagyo bilang isang uri ng kalamidad.
Pinapakita rin dito ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng komunidad upang maprotektahan ang kalikasan at mga tao. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Basahin ang teksto sa ibaba tungkol sa lagay ng panahon. Lagay ng panahon. Isang bagyo ang paparating sa lugar. Inaasahan ang hangin na may bilis na 60 kph hanggang 100 kph sa loob ng 24 na oras. Epekto ng hangin. A. Maaaring bumaluktot o tuluyang mabali ang mga puno ng niyog. B. Maaaring mabunot ang ilang malalaking puno. C. Maaaring bumagsak ang maraming puno ng saging. D. Apektado ang mga palayan at iba pang mga pananim. E. Matatanggalan ng bubong ang mga maraming bahay na gawa lamang sa di matibay na materyales. F. Maaring matanggal ang mga lumang bubong na yero. G. Sa pangkalahatan, maaring magdulot ng mababaw hanggang sa katamtamang pagkasira sa mga tinamaang komunidad. Mga paalala. 1. Mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat ang karagatan pati na ang mga dalampasigan. Pangalawa, higit na atensyon ang kailangang ibigay sa pinakahuling posisyon, direksyon, bilis at lakas ng bagyo habang kumikilos ito patungo sa isang lugar. Pangatlo, pinag-iingat ang publiko lalo na ang mga naglalakbay sa karagatan. Pang-apat, huwag palabasin ng bahay ang mga bata. Panglima, itago o ihanda ang mga ari-arian bago pa tumaas ang warning signal. Pang-anim, kumikilos na ang Disaster Preparedness Agency organizations para paghandaan ang kanilang mga komunidad. Pang-unawa sa teksto. Ano ang paksa ng teksto at tungkol saan ang ating binasa? Ang teksto ay tungkol sa babala ng paparating na bagyo, ang lakas ng hangin na dala nito, ang posibleng epekto sa kapaligiran at mga paalala para sa kaligtasan ng mamayan. Pangalawa, ano ang epekto ng taglay na hangin ng bagyo? Ang malakas na hangin ay maaring makabali ng mga puno, magpawagsak ng mga pananim tulad ng saging at palay, tanggalin ang bubong ng mga bahay na hindi matibay, at magdulot ng pinsala sa komunidad. Number 3, ano-anong mga paghahanda ang dapat gawin kapag may paparating na bagyo na may taglay na lakas na 60 kph hanggang 100 kph? Huwag palabasin ng mga bata. Ihanda at itagot ang mga mahaling gamit. Iwasan ang paglalakbay lalo na sa dagat. Subaybayan ang pinakahuling ulat sa panahon. Maging handa sa posibleng pagkawala ng kuryente at pinsala sa bahay. Sumunod sa mga tagubili ng lokal na pamahalaan at disaster preparedness group. Pang-apat, nakaranas ka na ba ng ganitong kalakas na bagyo? Ibahagi ang iyong karanasan. Ano-anong mga hakbang ang iyong ginagawa? Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Alamin natin, paano inayos ang mga impormasyon sa teksto. Ang pag-iisa-isang paglalarawan ay isang huwaran sa pag-oorganisa ng teksto. Ang mga impormasyon ay isa-isang tinatalakay at tinatala. Madalas na nakaayos ito ng ayon sa pagkakasunod-sunod. May mga pagkakataon din na sa isang malawak na paksa ay hinahati-hati sa mas maliit na paksa at isa-isa itong binibigyan ng pamagat. Madalas din itong gamitin sa mga pagsusulit kapag ang proseso o mga hakbang ang hinihingi sa mga item. Gumagamit ito ng mga panandang letra, bilang at iba pang klase ng bullet. Nahahati sa dalawang uri ang pag-iisa-isa. Ito ay ang simpleng pag-iisa-isa at komplikadong pag-iisa-isa. Ang simpleng pag-iisa-isa ay ang pagtalakay sa pangunahing paksa at pagbanggit ng mga kaugnay at mahalagang salita. Halimbawa, ang COVID-19. Tunghayan mabuti kung paano ginawa ang pag-iisa-isa. Ito ay sa pamamagitan ng bullet type.
pagpapalalim ng kaalaman. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang layunin nito ay makapagbigay ng detalyadong paglalarawan ng kagandahan ng Pilipinas. Para sa unang pangkat, magandang tanawin. Ang katangian, pag-iisa-isang paglalarawan. Sa ikalawang pangkat naman, pagkaing Pinoy, katangian, pag-iisa-isang paglalarawan. Para sa ikatlong pangkat, pista, katangian, pag-iisa-isang paglalarawan. Narito ang ilang halimbawang kasagutan o gawain sa pangkatan. Paglalapat at paglalahad. Subukan nating ayusin ang ulat panahon gamit ang mga pananda na ginagamit sa simpleng pag-iisa-isang paglalarawan. Gawin ito ng pangkatan at isulat ang sagot sa Manila paper. Basahin mabuti ang ulat panahon. Narito ang halimbawang sagot para sa gawain. Para naman sa pagtataya ng natutunan, basahin ang ulat panahon at ibigay ang pag-iisa-isang paglalarawan ayon sa paksa.
Narito ang sagot sa pagtataya. Para sa ating remediation, lagyan ng paisa-isang paglalarawan ang bawat paksa gamit ang mga pananda. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!